Okay, so that time, I said na kahit sino sa atin pwedeng gamitin ni Lord. Amen? Pwede tayong gamitin for His glory. At ang pag-usapan natin dyan is si Rahab, yung prostitute na ginamit ng Diyos para sa kanyang mga plano. Kung ang isang prostitute ginamit ni Lord, bakit ikaw hindi? Amen? Kung yung isang babae na nagbebenta ng aliw, isinama ni Lord sa plano niya, sa strategy niya, kung paano isa-save ang humankind, bakit naman ikaw hindi? Amen? At alam ko, marami sa inyo na nag-message sa akin. Thank you so much sa mga nag-message. Thank you so much sa mga lumapit at nagpasalamat. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila dahil na-bless sila sa simple na message si Lord during that time. Thank you so much, okay? So tonight, gusto ko simulan ng message ng Panginoon sa isang tanong. Sino ba talaga yung mga taong gustong gamitin ni Lord? Ito yung tanong ko. Kasi maaring first timer, second timer, third, fourth, fifth timer ka o maaring 3 months, 6 months ka rito, na-touch ka, gusto mong pagsilbihan si Lord. Pero sa tingin mo, sino ba talaga yung mga taong kagamit-gamit sa Panginoon? Sino ba yung mga taong yon? Yung hinahanap ni Lord na talagang pwede niyang gamitin for His kingdom. And I could say, anong klaseng tao ba yung pinipili ng Panginoon? Ano ba yung mga requirements ng Panginoon if He wants to use someone to bring glory to His name? Amen? The kind of people that He wants to select, the kind of people that He wants to anoint, to ordain, to empower, to give His grace, who are those kind of people? And this is the topic that God wants you to hear tonight. Ito yung ibibigay ko sa inyo tonight. And I believe this will be a blessing again to each one of you. As we serve, this is a clear instruction na ibibigay ni Lord. Kung yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, kaliwat kanan, tingnan mo. Kung yung katabi mo is karapat dapat ba talagang gamitin ni Lord for His glory? Amen? Sino sa inyo excited? Taas ang kamay ng mga excited! Ayan. So tonight, if you really want to serve Him with all your heart, mind, para po sa hindi mga nakakaalam, no po, ito na yung time mo para malaman mo kung requirement si Lord. Amen po ba? Now, I would like to say, ako po si Pastor Bobby Dakel. Tigay Imus, Cavite, 57 years old tomorrow or the other day. Hallelujah. Hindi halata. Parang 56 lang. Amen? Tubong Imus, Cavite po. Ang tawag po sa lugar namin is Kwartel. Doon po ako nakatira. Marami pong tumira sa Cavite, napalipat na lang doon. Pero po kami, doon po talaga kami. Ang tawag po doon sa area kung saan kami nakatira is Kwartel. Bakit po Kwartel? Kasi po, headquarters po yon ng mga pulis kung saan kumukuha sila ng license. Amen po? Amen? Amen? Sa buong Cavite. So, kumbaga sa EDSA, kung alam nyo yung Camp Aguinaldo, alam nyo Camp Aguinaldo? Yun yung pinaka-Camp Aguinaldo sa Cavite. At doon po kami nakatira. Okay? So, noong pong panahon namin, nung kami po yung mga high school pa, bata, po, elementary high school, nakikita ko po kung gaano kakurap ang mga pulis talaga. Kahit naka-record yan, totoo po yung sinasabi ko. Doon po sa lugar namin, kitang-kita namin kung sino pa yung may mga posisyon, sila pa yung nagtutulak ng bawal na droga. Nakita ko po yon. And what do you expect? Ganito, kalalaki. Tama? What do you expect sa mga kabataan na doon lumalaki? Samantalang wala kang huli. Mga pulis mismo sa loob ng kampo ang nagtutulak. Doon po ako lumaki sa gano'ng environment. Amen? Pag-graduate ko po ng high school, nakarating ako ng Manila, tumutugtog po ako sa isang sekular na banda kasi po nagkita kami ng pinsan ko roon. At doon po kami nagkasama, tumugtog po kami sa mga, yung amin po kasing mga elders is mga musicians talaga. Musician yun talaga, yung mga kamag-anak namin. So doon po ako napasama. So sa murang edad ko, sa edad na 16 o 17, nandoon na po ako sa Maynila. At kapag nasa banda ka, alam mo naman kung ano meron. Tama? Doon po ako lumaki. Amen? So fast forward, hindi ko po na-imagine sa sarili ko na ako po'y magiging pastor right now. Amen? Hindi ko na-imagine. Sa dami ng mga ginawa kong kalokohan sa buhay ko, sa kabila ng mga kalokohan na yon, lahat ng bagay, as in lahat ng bagay, tama? Hindi ko nakita sa sarili ko na dito pa ako sa ibang bansa
gagamitin ng Panginoon at magiging pastor niya. Are you following me? Hindi ko man lang napanaginipan na magkakaroon ako ng spiritual family na ganito kalaki. Amen? Hindi ko napanaginipan yon. Hindi ko man lang na-imagine minsan na gagamitin ako ni Lord for His glory. Amen? Are you all with me? Praise the Lord, I never imagined all of those. And this is what I'm going to talk tonight. Who does God choose to be used for His glory? Sino ba yung mga ginagamit niya talaga? Anong klaseng tao ba talaga yung usually ginagamit ng Panginoon para sa kanyang mga plano? Ano bang criteria ang hinahanap niya? What is the parameters when He decide to choose somebody? Ano yung attitude? Ano yung character? Ano yung biodata ng isang taong gustong gamitin ng Diyos? At alam niyo ba, I suspect that there is some people here tonight na gusto ng Diyos na gamitin for His glory. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Kaliwat kanan, tingnan mo. Alam niyo ba na yung katabi mo is pwedeng gamitin ng Panginoon for His glory? The title of the Lord's message for tonight, hindi talaga gumagana, ayaw pong gumana, pakilipat, pakibasa, 1, 2, 3, go! Isa pa, look to the person next to you with conviction, sabi mo sa kanya, isa kaya ikaw sa hinahanap ni Lord? Sabi mo. Sa kabila, sabi mo rin, isa ka kaya sa hinahanap ni Lord? So tonight, what I want to teach you clearly is the thing that goes with the scriptures. Titingnan natin yung scripture, yung nakasulat sa Bible, sino ba talaga yung mga tao, yung type of people na hinahanap ni Lord? The kind of people that God selects and chooses. And you should know right after tonight if you are one of those candidates. Amen? That God wants to use. Amen po ba? How many of you are excited? Now, Apostle Paul was chosen by God. And he talks about it over and over again sa Biblia, in the scriptures, kung paano siya pinili at ginamit ng Panginoon. And he gave us some insights sa ating babasahin for you to see. Babasahin po natin yung Biblia, kung sino po talaga yung mga karapat-dapat na gamitin. Amen? Let's start from reading from Ephesians. Meron ba tayong reader? Pakibasa nga po. Meron tayong reader? Wala? O sige, ako na lang. Sabi rito sa Ephesians, pakibigyan ng microphone yung pwedeng reader. Ako muna ang babasa. At sabi po sa Ephesians 3:8a, pag sinabing 8a, half. First half. At sabi po, though I am the least deserving of all God's people, ano sabi? He graciously gave me the privilege. It says that grace was given to him. Binigyan ng grace ni Lord si Paul. Graciously gave to Paul the privilege. Amen? And remember this mga anak, without the grace of God, no one of us is qualified. Kung walang grace si Lord na binigay sa atin, no one of us is qualified. And so we are privileged that even though we are not qualified, still, God gave His grace to us. Can I hear an amen? So ano yung graciously given to Paul na galing kay Lord? Ano yung graciously gave me the privilege? Ano yun? Next verse. Ang sabi po, pakibasa nga. Of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. Amen. So what Paul is trying to say? Paul was trying to say that God has chosen him, gave him the grace so that he can preach or tell to the Gentiles the endless treasures available to them in Christ. Amen? Now, do you know who is the Gentiles? Alam niyo ba kung sino yung mga Gentiles? Look at your left and right. See, those are the Gentiles. We are the Gentiles. Ang mga Gentile po sa Bible is yung mga taong pinanganak na hindi Jew. Yung mga pinanganak na hindi Jews. So kung hindi ka Jews, hindi po apple juice o pineapple juice. Amen?
Jews is Jews, mga Hudyo. So, ang Bible po, ang sinasabi ng Bible, kung hindi ka Hudyo, Gentiles ka. Amen? Amen. Are you there? So, tayo yung mga Gentiles. And it says that Paul, with the grace of God, was given a chance to preach among the Gentiles. Ano yon? The unsearchable treasures. The richest treasures of Christ. To each and every one of us. Amen? So, tingnan po natin verse 9. Verse 9 po tayo. Ano sa pasabi sa verse 9? I was chosen to explain to everyone this mysterious plan that God, the creator of all things, had kept secret from the beginning. Amen. Alam niyo ba mga anak, you and me are chosen to explain to everyone the mysterious plan of God to mankind. Parang hindi ka excited. Hindi niyo ata narinig yung sinabi ko. Ulitin ko ulit. Kung si Paul mamamatay ng mga tao, pinili ng Diyos, ikaw at ako, pinili rin ng Diyos. Tama po ba? Pinili ka ng Diyos to explain to everyone His mysterious plan. Tama? When it says mysterious plan, it refers to the way God's great plan and carry out through the church, no po, sa simbahan, yung calling na ginawa ni Paul. To demonstrate and teach God's great purpose in Christ, which is salvation. Tama? So, sino magsasabi sa atin ng salvation, kundi tayo na nagbabasa ng Bible. Tayo na nakakaalam ng scriptures. Tama? Yan po yung verse 10. Punta tayo sa verse 10. Ano po sabi sa verse 10? God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. So what's the meaning of this? Ano po sinasabi dito sa verse 10? I am not qualified, but God empowered me to preach to the church. So that the church would have the power. Dalawa po meaning ng church. Okay? Yung sinasabi dyan, church, ikaw yon. We are called the congregation and the whole body of Christ. We are the church. Tama? So meaning all of you would have the power because you are the church. Tayo yung church. Tama? At ang sabi dito, God's purpose in all this was to use the church. Sino yung church? Ikaw, itong body of Christ na to, para raw i-display yung wisdom in each rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Ano ibig sabihin yun? To declare to the demons of hell that they ain't got power. Amen? Ito yung rason kung bakit maraming buhay ng mga tao, listen to me carefully, bakit maraming buhay ng mga tao, maraming dapa sa hirap, at sobrang gulo ng buhay, kasi hindi nila alam na ang demonyo supposed to be walang power sa buhay mo. Walang power yon. Ang problema lang, you are not reading the Bible, kaya ang demonyo kayang-kaya kang bulagin sa katotohanan. Wala siyang pwedeng gawin. The devil ain't got power over you. And this is what Ephesians 3:10 was saying. Yung mga rulers, yung authorities in the heavenly places. Kaya people lead a local church. Mga first-timer hanggang fifth-timer, kailangan nyo po ng local church kung saan itinuturo ilaman ng Biblia. Yung nakasulat sa Bible. At isa ka sa pinili ng Diyos para ituro yun sa mga tao. Kaya ka na-invite right now. Amen? Tayo pong naandito sa church, lahat tayo, all of us, you and me, tayo yung pinili ni Lord. Tama? Pinili ka ni Lord, kaya siya nagpakilala sa iyo. Hindi siya nagpakilala sa iyo, hindi ka niya tinawag, hindi ka nakaupo dyan right now para lang pagpalain ng Diyos. Kasama na yon, given na yon. God knows your needs. He will provide your needs. But what you will do after He provide the needs? Hindi lamang po tayo tatanggap. Meron tayong gagawin pabalik kay Lord. At dahil pinili tayo ng Diyos para ituro yan sa mga tao, walang ibang gagawa niyan kundi yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, kaliwat kanan. Yan ang binigyan ng assignment. Yan ang binigyan ng purpose ng Panginoon. Amen? Basahin po natin 11. Verse 11. Sige po. This was His eternal plan, which He carried out through Christ Jesus our Lord. Kita nyo, yung pagkakaupo mo dyan, may eternal plan yan. Yung pagtanggap mo kay Lord, sinasabi ko palagi sa inyo,
The time na tumanggap ka kay Lord, sinabi mo, Lord, I accepted you as my God and Savior, nagsimula na yung eternal plan ni Lord sa buhay mo. Eternal plan na ginawa niya through Christ Jesus our Lord. Tama po ba? Yung po yung sabi diyan. Tingnan niyo po yung verse 12. Verse 12. Sabi, Because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence. I want to see your hand. How many of you have faith in Christ? Come on, taas ang kamay. Oh. Lahat pala tayo may faith. So ano sabi diyan? Because of Christ and our faith in Him. Dito po sa church na to, ang faith natin na kay Christ. Wala nang iba. Si Lord ang Diyos. Wala nang iba pa. Siya yung pinaniniwalaan natin Savior. So our focus, our faith is focused to Christ alone. So if you have faith in Christ, ano sabi diyan? You and me can now come boldly and confidently into God's presence. So what you are waiting for, you can now come boldly and confidently into God's presence. Bakit po hindi natin nagagawa yung calling natin? Ba't hindi natin nagagawa yung purpose natin ba't tayo tinawag ni Lord? Amen? Tingnan niyo po yung verse 13. Ano po yung sabi sa verse 13? So please don't lose heart because of my trials here. I am suffering for you, so you should feel honored. Listen to me carefully. Bakit sinasabi ni Paul itong verse na to? Ano ibig sabihin nito? Sabi niya, please don't lose heart because of my trials. Alam nyo, during that time, si Paul po is nakakulong. Kaya po siya ikinulong because he's doing his calling. Amen? Because he's sharing the gospel. He's declaring the goodness and faithfulness of the Lord sa mga tao. Kaya siya nakakulong sa pagtuturo ng gospel. Pero hindi naman makakakilala sa Panginoon yung mga Ephesians, kundi siya nagturo. Tama? Kaya ang sabi niya, I am suffering for you, so you should feel honored. Kung naghihirap man ako, kung nakakulong man ako, dahil sinare ko sa iyong katotohanan. At ngayong alam mo ng katotohanan, may salvation ka na. Kaya ang sabi ni Lord, ang sabi ni Paul, please don't lose heart. Kapag nag-share ka ng gospel, may isang taong naligtas dahil sa ginawa mo. Please don't lose heart. Sabi mo sa katabi mo, please don't lose heart. Amen? So kung titingnan natin, kung i-meditate natin mabuti itong mga Ephesians na binasa natin, si Paul alam natin, again, I will tell you, si Paul alam natin na mamamatay ng mga tao, mga Kristiyano. Mga naniniwala kay Jesus, pinapahuli niya, pinapapapatay niya. Kung si Paul nabubuhay pa ngayon, at nalaman niya na nandito tayong lahat, ipapahuli niya tayo. Are you there? Ipapahuli tayo ni Paul, ipapakulong tayo, ipapatay tayo. Yun ang trabaho ni Paul. Ngayon ang tanong ko sa inyo, kung si Paul ginamit ng Diyos, bakit ikaw hindi? Amen? Naririnig niyo po ba ako? Kung si Paul ginamit ni Lord, mamamatay tao. Meron ba mamamatay tao dito? Taas ang kamay. Kita nyo? Nung nakaraan, meron bang nagbebenta ng aliw dito? Wala. Pero ginamit sila ni Lord. So I want to tell you na qualified ka. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, qualified ka. Si Paul na mamamatay tao has been chosen by God Himself with the grace of God para sabihin sa mga Gentiles sa katotohanan ng kanyang mga salita. At ano ang criteria ng Diyos sa pagpili? Ito na tayo. Titingnan natin yung criteria para yung biodata mo, pag nag-apply ka kay Lord, alam mo yung criteria. Amen? Isa-isahin natin yung criteria. Excited ba kayo? So, tingnan natin. Ano ba yung nakasulat sa Bible? Kasi biblical naman eh. Tama? Biblical naman eh. Balikan natin verse 8 kanina. Ano sabi po? Verse 8. Sige. Though I am the least deserving of all God's people, He graciously gave me the privilege. Amen. See this. In other words, God chooses people who realize na sila ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Nakita nyo? People who realize they are not all that. Yung mga taong walang talinong ipinagmamalaki.
Yung mga taong hindi nagyayabang ng kanilang nalalaman. Yung mga taong makikita mo lang na palaging nasa likod. In other words, those people who are least deserving of all God's people. Tama? Can I hear a loud amen, please? Are you following me? Tingnan nyo po. Ito yung isang criteria ni Lord. Least deserving of all God's people. Tama? Amen. So the type of people God chooses to use, number one, ilalagay nyo sa bay data nyo yan, the least. I am the least deserving. Oh, ayan. Ayan. Ayan yung mga gusto ni Lord na gamitin niya. Yung mga taong, kung tutuusin, wala ni isa. Least deserving. Amen? Kasi po in my experience, ito palagi naging problema ko. Some of you mostly think that you all have together. Some people thought that they are so righteous, they are so holy, they always right. Yan po yung mga taong ayaw ni Lord. Amen? Yung feeling niya, hindi siya bagay sa planeta. Bagsak ka sa qualification ni Lord kung ikaw yun. Amen? Narinig niyo po ako? I'm so sorry, you are out and eliminated from selection and consideration. Kung ikaw yung taong sinasabi ko. Ang sabi ni Paul, I am least deserving of all God's people. Yun yung sabi niya. I'm the least of everybody. Amen po ba? As a matter of fact, if you will really meditate what he says, hindi niya lang sinabi na I am the least, but he is less than the least. Yun po yung sabi kanina sa verse. Bigyan kayo ng very practical application. Sino sa inyo nagpunta sa grocery, tapos bumili ka ng chichirya? Ano ba yung mga chichirya? Yung mga ano ba yun? Yung mga Lays, tama? Pag bumili ka ng Lays, tapos yung pinakamalaki yung kinuha mo, dito halimbawa, sa baba, sa West Zone. Pag bumili ka, ang pinili mo yung pinakamalaki, di ba pagkuha mo nun, sa tingin mo, merong around 50 chips inside of it, right? But when you open it, when you start to open it, mawawala yung lobo niya, makikita mo nasa 15 chips lang pala yung laman. Are you following me? So akala mo ang laki-laki. Tama? Akala mo punong-puno. Tapos yung binuksan mo, 15 piraso lang pala yung laman. Hangin lang pala yung laman. Tama po ba? Yung po yung mga tao, no, na hindi nagpe-pretend. Yung mga taong sinasabi diyan, yung hindi mga nagpe-pretend na alam niya lahat. Hindi siya nagsasalita na very holy siya, na very righteous siya. Amen. Are you all with me? Yung ang ganda ng kotse mo, pormadong-pormado, pumarada ka sa baba, nung tinanong kita, sabi mo, Pastor, hindi po akin yan, rent-a-car yan. Are you with me? Hindi yung pagparada mo dyan, ang yabang mo, ganyan yan, akin yan, Pastor, kabibili ko lang kagabi, pero rent-a-car pala. Tama? Ang hinahanap ni Lord, yung mga taong least deserving. So yung pinapaliwanag ko sa inyo, na bumili ka ng Lays, akala mo punong-puno ka, yung pala walang laman ng loob, yun yung mga taong ayaw ni Lord. Yung pretending. Hello? Yung nagpe-pretend. Yung nagpunta ka sa flat, pumunta ka sa flat niya, ang ganda ng flat, grabe, ang ganda ng bahay. Hindi natin alam, hinaalagaan niya pala yung mga halaman doon. Pinagkatiwala sa kanya ng may-ari for 1 month. Amen. Are you there? Pero sabi niya, flat niya yun. Naririnig niyo po ba ako? Ibig sabihin, yung mga least deserving, ang mga type of people na hinahanap ni Lord. Amen? Amen. Yung mga taong alam niya, naglilingkod siya sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At sigurado siya sa sarili niya na may commitment siya sa ginagawa niya. Tama po ba? Then, if you are that right person, you are one of the candidate of God to be used for His glory. May kausap po ba ako rito? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang candidate ba siya for God to use? O, palakpakan natin si Lord kung mukhang candidate yan. Tama? Amen. Sabi po ni Paul, I am the least deserving. Meaning, less than a least. And this is one of the type of people that God wants to use. Yung mga taong ganyan. Then hindi lang yan. Tingnan po mismo ang sabi ni Paul sa next slide. Basahin po natin next slide. Pakibasa.
For I am the least of all the apostles. In fact, I am not even worthy to be called an apostle after the way I persecuted God's church. Amen! Tingnan nyo, wow! Ano sinasabi ni Paul dito? Siya ang pinaka-least sa lahat ng mga apostles. Hindi daw siya even worthy to be called an apostle. Why? Because when I look back to my history, Paul says, I am the persecutor of all Christians. When I look back to myself, I am the least qualified. Amen? Are you all with me? And listen to this. Para mas lalo pa tayo maging committed sa pagsaserve sa Panginoon. Para magpatuloy tayo sa mga calling natin. And most of all, para mawala sa atin yung pagmamalaki sa mga ginagawa natin para sa Panginoon. Try to always look back kung saan ka galing. Amen? Look back to where you came from. Look back to who you are before. Look back to what you used to do. At i-compare mo yon sa buhay na meron ka ngayon. Tama po ba? And if the truth been told, wala po tayong nagagawa actually pa eh. Wala pa po tayong nagagawa para sa Panginoon. Hindi pa tayo nakakalayo kung saan tayo galing. Amen? 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 Halos abot ang may mo pa rin. Abot ang kamay mo pa rin kung sino ka noon at ngayon. Tama? At kung magiging honest lang tayo sa mga sarili natin, we all still got some skeletons in our closet. Amen po ba? Amen. Narinig niyo po ba ako? Yung iba sa atin, mga sophisticated sinners. Yung iba naman talagang all-out straight sinners pa rin. Amen. O baka ako lang yon, yung sophisticated. Kayo hindi. Amen po ba? Lahat po tayo nagkakamali pa rin. Lahat tayo nagkakasala pa rin. Amen po mga anak. Come on mga anak. Totoo siya sabi ko sa inyo. Lahat tayo may mga skeleton pa nakatago sa mga closet natin. Kaya don't ever pretend that you are so holy and you are so righteous. Tama? Alam niyo po, sa totoo lang, kung ano ang narealize si Paul dito sa sinabi niya to, he had this attitude of being the last, or the least, kung titingnan niya yung kanya nakaraan. At titingnan niyo ang buhay natin, lahat tayo may nakaraan. Tama? Lahat po tayo. Everybody here in this room has got a past. And I say everybody. Amen? I got a past. You've got a past. All of us has owned our past. Tama? Amen. May kausap po ba ako rito? Now, listen to me. Listen to me, everybody. Look at me, everyone. All of you has to remember, and I don't care what happened to your life, sabi ko rito, never forget for where God brought you from. Wag na wag nyo kalilimutan yan. Kung saan ka pinulot ni Lord, kung saan kanal ka galing, kung gaano kadumi ang buhay mo dati, wag na wag mo kalilimutan yan. Kasi po, marami po akong na-experience na nasa ulo lang ang John 3:16. Feeling niya, hindi na siya bagay sa planeta. Na kung makatingin siya sa kapwa niya, akala niya kung sino na siya. Amen. Mabuti na lang, wala na rito sa LRC Abu Dhabi yun. Amen. Palakpakan nga si Lord, buti na lang, wala na sila. Amen. Tell your neighbor. Sabi mo sa katabi mo, never forget for where God brought you from. Yung kabila, ulitin mo ulit. Yung may conviction, yung kabila, ulitin mo. 1, 2, 3, go! Hindi ko sinabi sa akin kayo tumingin. Yung katabi mo, yugyugin mo yung balikat, tapos sinasabi mo, sige! Wag na wag po natin kalimutan kung saan tayo pinulot ni Lord. Amen? Now, let me show you a couple of verses from the book of Matthew. Ano po sabi sa book of Matthew? Pakitingnan po natin. Ano sabi? Here is another illustration Jesus used. The kingdom of heaven is like a mustard seed planted in a field. It is the smallest of all seeds, but it becomes the largest of garden plants. It grows into a tree, and birds come and make nests in its branches. Amen. So, when I meditated this verse, ang sinasabi po rito, yung kingdom of heaven is like a mustard seed planted in a field which is the smallest of all seeds. But in times that seeds blossom into a tree with lots of branches, and birds came, make nests into its branches.
And God says, my kingdom is like that. So, ano yung point na gusto ko makita natin dito? Amen? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Listen to this. God says, I will take that somebody who is the least of everybody. I will take that person, that nobody person, that person who cannot do anything, that person who are nothing. I will take him. I will pick him. Sabi ng Panginoon, kukunin ko yung taong yan na itinakwil ng mga magulang niya. Hindi pinagkatiwalaan ng nanay at tatay niya. Pinagsabihan ng nanay at tatay na wala kang mararating sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, I will take that person, plant in the vineyard, and when he grows up, they became a big blossom of tree, and the birds of the air nested to its branches. Ano ibig sabihin ko rito? Ikaw, kung ikaw may tinakwil ng pamilya mo, kung napakasama mo ng pinanggalingan mo, anumang klaseng buhay meron ka, dahil lumago ka sa pananampalataya kay Lord, branches mo lalawak. Lalago ka. Maraming tao magpapapraise sa'yo. Maraming tao lalapit sa'yo. Maraming tao mabe-bless sa buhay mo. Yan ang ibig sabihin yan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Ang laki na ng pinagbago ng buhay niya, hindi mo lang napansin. Tama po? People will find encouragement when they start talking to you. They will feel something in their heart when they see you. Tama? Why? Because you are blessed by God. Tama? People will find encouragement when you start to talk. Kung ikaw man tinakwil ng pamilya mo nung bata ka ma, kung pinagtawanan ka ng mga barkada mo, well, like a mustard seed, dahil sa pananampalataya mo, para kang puno, largest of garden plants. It will grow like a tree, and birds come and make nests into its branches. Meaning, mga tao, dadapo sa branches mo. Amen. Mga taong nangangailangan lalapit sa'yo. Mga taong may karamdaman magpapapraise sa'yo. Amen. How many of you are excited here? Come on. Palakpakan mo si Lord. But listen to this. But you will start off with nothing. You will start off with nothing. Amen. Yung po yung sinasabi ng verse. And God said, He will take that somebody who is nothing, and I will make something to make something in their lives. Tama? Amen. I am that somebody. You are that somebody. You are that somebody. You. All of us. We are all that somebody that God is trying to look for. Amen? Amen po ba? Amen. Alam niyo po, nung ako high school, naalala ko nung high school, tamemi lang ako lagi, hindi po ako nagsasalita. Hiyang-hiya akong tumayo. Hiyang-hiya akong magtaas ng kamay. Magtataas lang ako ng kamay kapag gusto ko magbanyo. Naalala ko, from first year to fourth year, minsan lang ako nag-100 sa exam. Minsan lang. Ako lang yung 100. Alam niyo kung ano subject? Sabi sa akin, ano subject? Kabutihang asal. Yes! I'm not telling lies. Doon lang po ako nag-100 sa 4 na taon. Naalala niyo kabutihang asal? Hindi ko alam ba't 100 ako roon. Pero doon lang ako nag-100. Amen? Nung nagwo-work po ako, napakababa po ng self-esteem ko. May iyayin ako magsalita sa mga tao. Pero nung nakilala ko si Lord, pinadala niya ako sa Zayed University para magkaroon ako ng total changes. Tinrain niya ako roon for many years. Meron akong direct, ano yung tawag doon? Interaction with all the professors, mga Amerikano, Canadian, Australian, mga professor. Meron po akong direct interaction with them. So kaya ako dinala ni Lord doon is para ilabas yung natatago na leadership sa akin na hindi ko alam na dati na mayroon pala. Sa buhay mo, lahat tayo may potential ka. May potential tayo. If you are willing, God is willing to use you. Si Paul willing. Nung nabulag siya, nung na-encounter niya si Lord, binigyan siya ng instruction ni Lord, sumunod siya. So meron mo ng pagsunod bago ka gamitin ni Lord. Hindi pwedeng napakataas ng ere mo, hindi ka magagamit ni Lord. Tandaan niyo si Moses, unang-unang pastor,
Nandoon siya sa loob ng Egypt, bago siya ginamit ni Lord, 40 years siya sa wilderness. Kailangan muna baguhin ka ng Diyos sa paniniwala mo, sa pananampalataya mo sa Kanya. Baguhin yung character, yung attitude. You are nothing. Zero to become a hero. Palakpakan mo si Lord. Come on. Amen. Hindi ako marunong magsalita sa harap ng mga tao. Hindi ako marunong gumamit ng computer. Pero hinanda ako ni Lord sa paglago. Yung master seed na pananampalataya lang. Tama? Hanggang sa lumawak yung mga branches mo. Amen? Then, eto na ako ngayon. Praise God. Eto na. Glory to God. All glory to God. Isang malaking puno na tinubuan ng maraming branches. Amen? Mga anak, I'm not carrying my own chair. But yung changes, kung titingnan mo kung sino ka noon, hanggang ngayon, kung magpapagamit ka kay Lord, yung mga cell leader nyo, sino ba noon yan? Hindi na ako tingnan nyo, sila na lang. Yung mga taong naglilid dito sa church, sino ba noon yan? Kagaya mo yan, the first timer before. I was first timer in June 14, 2002. But because of the master seed, isang maliit na pananampalataya, one day, lalago ka at kung willing ka, gagamitin ka ni Lord. Amen? You need to decide first na meron ka willingness. So the first thing that you're gonna have is an attitude of being the least. Amen? Are you there? Yung least, yung pinaka-least sa lahat. Dahil yun ang gustong gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Tama ba? Andiyan po ba tayo? So again, the first type of people are those who are the least. Mga least deserving kind of people. Now, let's go to the second one. Let's read 1 Corinthians 26 to 27. Pakibasa. Remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes, or powerful or wealthy when God called you. Amen. At sabi rito, taga muna, 26 lang muna tayo. Okay? Sabi po rito, nung tinawag ka raw ng Panginoon, matalino ka naman sa mata ng mundo. Powerful ka naman, wealthy ka naman, tama? Wealthy ka naman. Amen. Nasusundan niyo po ba? Nung tinawag ka raw ni Lord, few of you were wise in the word's eyes, or powerful or wealthy when God called you. Verse 27. Instead, God chose things Listen to this. Listen. God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. Amen. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. So merong mayayaman, merong mga wealthy, merong matatalino. Instead, sabi sa 27. Ano sabi? Instead, God chose things the world considers foolish. Can somebody say instead? Meron naman matatalino, meron naman mayayaman, pero instead, ang pinili ni Lord, yung mga consider foolish na mundong to. Bakit daw? In order to shame those who think they are wise. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. It's say instead, ang pinili ni Lord yung mga considered foolish. Foolish in order to shame those who think they are wise. So our second type of people na gustong gamitin ni Lord is foolish. Ano ibig sabihin ng foolish? Pakitingnan, ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng foolish? It's stupid. Sa Tagalog is stupid. Nakita niyo yung qualification ni Lord? Nakita niyo yung qualification na hinahanap ni Lord? I'm so sorry for the word. But it was written there. Foolish mean dumb or stupid. Sorry for my word. But that's the meaning of it. This is a person who recognizes that you are not sharpest knife in the drawer. Ikaw yung tao na nagsasabing, hindi ako yung pinakamatala sa kwartong to. Amen? Ikaw yung nagsasabi na itong elevator na to hindi umakit sa taas. Lagi lang nasa baba. Amen? Are you following me? And of course, in Tagalog, foolish is stupid or T-A-N-G-A. Yun po yung sinasabi ng Bible. You're not the smartest person in this room.
Amen? At aminin ko sa inyo, kahit kailan, hindi pa ako naging smartest person kahit sa room. Tama? Ako palagi yung nakatangulang, hindi nagsasalita, hiyang-hiya, humarap sa mga tao, walang tiwala sa sarili. But I'm celebrating the fact, listen, I'm celebrating the fact that as my life has been messed up, kahit na buhay ko messed up as I am, God chose me to despite all my stupidness in life. Amen? Kasi yan talaga ang hinahanap ni Lord. Hindi yung matalino. Hindi yung mga wise ang hinahanap niya yan. Amen. Are you there? Narinig niyo po ba ako? Narinig niyo ako? Nakasulat po sa Bible yan. Bible mismo nagsabi. I don't know to whom I'm preaching to, but I'm trying to tell somebody here in this room tonight, never count yourself out. Because God is selecting you, God is calling you, He is a mighty will and plan to your life. Sabi mo sa katabi mo, if you are stupid, sabi mo, then you are qualified. Amen. Narinig niyo po ako? Amen po ba? Maaaring sinabi ng mga classmate mo nung high school, ganyan ka eh. Sinabi ng mga classmate mo, mismo teacher mo, nagsabi ganyan ka. Nanay, tatay mo, nung maliit ka pa, sinabing ganyan ka eh. Mga barkada mo, sinabing ganyan ka. But I'm so sorry to them because this is the qualification that Lord is looking for. Amen? Kaya wag mo maliitin yung sarili mo. Kasama ka sa plano ng Diyos. Kung ganyan ka, kasama ka, kapatid. Amen? Maaaring mga magulang mo sinasabi, wala kang disposition sa buhay. Wala kang kinabukasan. But our God, the Creator of heaven and earth, has been telling you tonight that you are a candidate to be used for my kingdom. Amen? Somebody look to your neighbor and say, you are a candidate for God to use. Come on. Sabihin mo yung may attitude, yung may conviction. Isa pa, sabihin mo, you are candidate for God to use. Amen? Balikan natin yung scriptures. Ano po sabi sa 27? Instead, ano sabi? God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. Amen? Alam niyo po ba na nagsisimula pa lang itong simbahan na to? Yung mga pioneer ng church na to? Andito ba si Brother Boyet? Just Boyet? Wala. Kilala ni Boyet yun. Yung iba sa inyo, kilala yun. One day, nung nalaman niyang security guard ako at high school lang, nagyabang na sa akin. Memorize yung, John 3:16 memorize yan Sabi niya sa akin, Pastor, alam mo ba na engineer ako by nature? Graduate ako, Pastor. Graduate ako at hindi ko lang malaman bakit ikaw yung tumatayo sa harap. Ano gusto mo, ikaw tumayo? Sabi ko sa kanya, totoo po to, true story to. Pioneer dito simbahan na to. Sabi ko sa kanya, alam mo, na-memorize mo lang yung John 3:16. Kung di ko pa alam, nang una ka umatid sa church, may dala kang knapsack at laman ng alak. Yes, nakita ko yun In-invite siya sa church, ang laman ng dala niya, bote ng alak. Tapos ang bandang uli, nagyayabang na sa akin, engineer daw siya. O, ano ibig mo sabihin? Kaya mas matalino daw siya sa akin. O, di sige, dapat ikaw ang pastor, hindi ako. Dapat ako nag-share sa'yo, hindi ikaw. O, dapat ikaw nag-share sa akin, hindi ako. Tama? Mga kapatid, don't ever think that because you are graduate, or don't ever think that because you're so wise, qualified ka ng gamitin ni Lord. Biblical yan. Amen? Kasi yung mga consider foolish, yan yung naghahanap ng sagot sa buhay nila, ba't sila naging foolish. At kay Lord nila natagpuan yun. Come on, palakpakan nyo si Lord. Come on! In order to shame those who think they are wise. Amen? God wants to tell and show them that He can take the most ignorant person. Pwede niyang tanggapin yun. Pwede niyang kunin yung mga taong ignorante sa buhay. The most untrained person, the most unlearned person, the foolish kind of person, ang gusto niyang kunin. Tama? And when God chooses them and take them, when God put His anointing on them, amen, amen. Are you listening to me? Yung mga taong foolish, kapag nilagyan ni Lord ng calling, kapag nilagyan ni Lord ng anointing,
kapag pinasahan niya ng assignment, kapag binigyan niya ng purpose, at nakita ng taong yon, yung purpose ng Diyos sa buhay niya, mas matindi pa siya sa mga wise one day. Tama? Amen? Are you there? Tama. Because the Lord dadaling ka sa mga lugar, sa mga places that education would not take you. Ulitin ko ulit yun. Ang Panginoon, pag nagpagamit ka at inanoint ka niya, baka karating ka sa mga lugar ng education, di ka kaindalin. Si Lord lang ang magdadala sa iyo ron. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. I'm just a high school graduate. I'm full of vices. I'm not qualified. But according to the Bible, God needs you. Amen? Thank you, God the Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen? That you put me here to where I am right now. Tama? Napakabuti po ng Diyos. Kung ako ginamit ni Lord, si Paul ginamit ni Lord, yung prostitute ginamit ni Lord, kaya ka rin gamitin ni Lord. Ang problema lang, initiative. Sabi sa katabi mo, initiative. Willingness, sabi mo. Amen? You are not qualified to where you are one day. But God, in His tender mercies, tama? In His loving kindness, magiging qualified ka one day. Tama? And that is because of His grace na binibigay sa atin. Tama po ba? Come on, glory to God in the highest. Palakpakan natin si Lord. Come on. Sabi kanina, He chooses the foolish. Tama? He chooses the least, rather. Second, He chooses the foolish, but it doesn't stop there. Tingnan po natin yung susunod na screen. Ano sabi? Yes. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. Amen. 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 Nakita niyo yan? Sino yung pinili ni Lord? Sino yung mga type ng klase ng tao na gusto ni Lord? When we say powerless, ano ibig sabihin nito? Without strength. Those who are weak. Mga taong walang lakas ng loob. Mga taong walang confidence sa sarili nila. Yan ang gustong-gustong gamitin ni Lord. Yung mga taong walang tiwala sa sarili nila. Ang tiwala nila nasa Diyos lang. Amen? Tingnan niyo po. Ano yung number 3? Number 3 is the powerless. The type of person that God wants to use. Amen? Sino po sa inyo nakaranas sa sobrang bigat ng pagsubok sa buhay? Alam mo yon, yung dumanas ka na sobrang bigat, na sinusubukan mo lahat, gawin yung paraan, hanggang sa nag-struggle ka na. Dumating ka sa punto na gusto mo na sumuko. Yung wala ka ng lakas na may bibigay sa kalagayan mo. Parang mas gusto mong tumalon na lang sa building. Parang gusto mong tapusin na lang buhay mo. Dahil hindi mo na kaya. Amen? Are you with me? Yan po yung mga powerless na kailangan ni Lord. Ang sabi niya po, suddenly, sa bigat ng pinagdadaanan mo, na-realize mo that you don't have the capability, you don't have the ability to solve your own issues. At naalala mo na meron palang Diyos. Naalala mo bigla na meron palang Diyos. At you start out to cry to Him sa kalagayan mo. And say, Lord, I need you. Lord, without you, I cannot go over to these trials in my life. Yan yung sinasabi ni Lord. Mga powerless sa sarili nila pero may tiwala kay Lord. Tama? I need you, Lord, to intervene to my present situation. Hindi ko kakayanin ang kalagayan ko, Lord. Hindi ko kakayanin to. Kailangan kita, Panginoon. Yan yung mga taong sinasabi niya powerless. Tama? Are you there? Kaya marami sa atin na born again. In fact, iba sa inyo, kaya ka na andito ngayon. Dahil yan ang gusto mong marinig na galing kay Lord. Because I realize that without God, I'm powerless. I am weak. I came to conclusion that without God in my life, it is impossible to have a victory. Tama? Pag walang Diyos, wala kang victorious life. Wala kang ability, wala kang strength. Kailangan mo ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo si Lord sa buhay mo. At alam nyo ba, when you got to the place where you say, Lord, I need you. Because in my own strength, in my own ability, in my own know-how, in my own life, I cannot do it.
I don't have the strength to do it. So I need my God to help me. Pag nakarating ka doon sa puntong yun ng buhay mo, doon mo makikita na gagalaw si Lord at palalakasin ka. Amen? Andiyan po ba tayo? Yung alam mo sa sarili mo na mahina ka, powerless ka without God in your life. Amen? Mga anak, I will tell you right now, you are a candidate. And God will say, I can use that person. I will use that person. Yan ang sinasabi ni Lord sa iyo right now. Amen? I don't know to whom I'm talking here today. If you are that person, high-five the person next to you and say, I'm one of those powerless and weak persons. Sabi mo. Sabi mo, I'm one of those powerless and weak person. Amen? Marami tayong issue sa buhay. Marami tayong challenges. Marami tayong problema. Pero yung pangailangan natin, hindi mo kakayanin yan kung ikaw lang. Kailangan mo ng Diyos. You cannot change. You tried yourself. You cannot. I cannot. I need God's help for me to be changed. Amen? Paano mo naiwan yung paninigarilyo? Paano mo naiwan yung pagsusugal? Paano mo naiwan yung pag-inom? Because you need God. Because in your own ability, you cannot. Tama? Hindi natin kakayanin. God is going to have to help me. God is going to have to step in. The Holy Spirit is going to have to step in my situation para mabago yung kalagayan ng buhay ko. Tama? Because the Holy Spirit and God will empower you. He will give you the strength to do it. Amen? So yung mga taong akala niya kayang-kaya ang buhay niya, hindi ka kandidato, kapatid. Hindi mo kakayanin. Kailangan ni Lord yung mga powerless. And the scripture says, sabi ko rito, if you realize how weak and powerless you are, then you are candidate to be used by God. Amen? Come on, shout hallelujah sa mga taong nakakaalam niyan. Can I hear a loud amen, please? Come on, give Jesus a big hand of applause, please. Palakpakan natin si Lord. Ito yung katotohanan. Yan yung sabi ng Biblia. Yan ang sinasabi ng Bible, tama? Yan ang tinutukoy niya sa mga oras na to. Amen? So sa tingin mo, qualified ka? Meron ka ba nung tatlong yon? Oh, kanina ang dami nag-amen. Tinanong ko ulit, kumonti na lang, para hindi mo maamin tanga tayo, no? Kung hindi mo aaminin nyo, hindi ka pa pwede, kapatid. Hindi mo maamin powerless ka, hindi ka pa pwede. Because that's what the Lord was saying. Tama? Let me give you the fourth type of people that God wants to use. Last na to right now. Bakit right now? Kasi meron pa ako nakikitang ibang scripture eh. Hatiin ko na lang para hindi tayo gabihin. Amen po ba? Okay? So right now, panlast na to. Let's read 1 Corinthians 1:28. Pakibasa po. Sige po. God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. Nilagay ko sa Tagalog. Ang sabi, pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at minamaliit ng sanlibutan. Kahit ang mga bagay na walang halaga, upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. So what the fourth type of person that God chooses to use for His kingdom? Music team, makita kayo rito. Sino yon? Pang-apat, the despise. Yung mga taong I am nothing. Tama? Mga kapatid, tingnan nyo mabuti ang apat na yan. Yan ang qualification na hinahanap ni Lord. Alam nyo ba mga anak? Kapag talagang iintindihin mo ang Biblia, makikita natin na titingnan nila sa panahon, sa Bible, makikita natin na tinitingnan nila, pinapahalaga nila kung saan galing ang tao. Yung lineage, kung anong lineage ka. They value your significance and culture by determining from whose lineage you came from. Amen? Are you with me? Kung babasahin po natin Bible, they usually track your father. Who is your father? Who is your father, father? Who is your father, father, father? Who is your father, father, father was? Kumbaga, saan ka galing tribe? Saan ka galing nation? Kung titingnan niyo po ang Biblia, ganyan po silang tumingin sa tao. Saan ka ipinanganak? Saan lineage ka galing? Because during those days, it was very important and significant to them. In those days,
it's based where you came from. Tama? Are you following me? Ganun po sila ng mga panahon na yun. But sa panahon natin ngayon, mas marami sa atin, ayaw na natin ipaalam pa kung saan lineage tayo galing. Kasi kapag nalaman ng mga kasama mo na ang tatay mo lasenggo, ang kuya mo adik, ang nanay mo bago napakasal sa tatay mo may 3 anak sa labas, amen? Ang nanay mo hindi lang sugalera, marites pa. Ang pamilya mo broken family, ang kuya mo nasa rehab, ang kapatid mong babae unwed, 2 anak. Hindi mo sasabihin kung saan ka galing eh. Ikinahihiya natin, tama? Doon ka nakatira sa isang lugar na kilalang notorious sa mga drug addict. Ang kuya mo drug addict, ang tatay mo nakakulong dahil pusher ng drugs. Hindi mo sasabihin yon. Amen. Nakusap po ba ako rito? So kalimitan, ayaw na nating malaman ng mga tao. Ayaw mo na ikwento sa iba. Kasi pag nalaman nila, bababa ang pagkatao mo. The world will despise you. And they will say, this guy is nothing. Walang pinanggalingang maganda to. Bababa ang tingin ng tao sa'yo. Amen? Mga matao makakilala. The world will despise you. They will say that you will never go anywhere because you are nothing. But listen to me. Sabi ni Lord, yes, people will despise you. They look at you as you are nothing, but I know who you are. Sabi ni Lord, I know your background. I'm fully aware of your lineage. I'm fully aware of who you are. And I'm looking for you because I can use you as a person na gagamitin ko sa kaharian ko. Yan ang sinasabi ni Lord. Amen? Amen? Look at the person next to you. Look at the person next to you. Sabi mo sa kanya, Pastor Bob is talking to you. Sabi mo. Look at the other side and say, I think ikaw ang topic ni Tyreb. Sabi mo. Alam nyo, hindi ko alam kung sino kausap ko rito. Listen carefully. I'm trying to prophesy to all of you right now. Kung nahihiya ka sa background mo, kung di mo kayang ikwento ang pinanggalingan mo, kung ayaw mong malaman ng iba ang lineage mo, kung ikaw ang kausap ko sa gabing ito, ang Diyos simula sa oras na to, kapag pinili ka niya at nagpatawag ka sa Kanya, kahit na ano pang background mo, babaguhin ni Lord ang future mo at ng pamilya mo simula sa gabing ito. Amen? Yun ang maganda sa Lord. Yun ang maganda sa Panginoon. If you are the least deserving, if you are the foolish person in the earth, if you are powerless and weak, if you are despised by the world, and you say to yourself that I am nothing, then you are qualified. Pwede kang gamitin ni Lord sa gabing ito. Simula sa gabing ito, kung willing ka lang, pwede kang ipagmalaki ng Diyos sa ministeryo niya. Amen?